Sabi nga ng marami, pagtuntong ng edad 60, nag-uumpisa ng mahirapan sa pagtulog ng mahimbing. Subok na ang mga sleeping pills, melatonin at mga herbal tea, ngulit nananatiling maigsi at gising ng gising ang tulog. Tuwing umaga, parang hindi na antalan nakapagpahinga. Ang nakakagulat, maaaring ang isang pamilyar na sangkap sa inyong kusina, ang luya, ang susi upang ganap na magbago ang kalidad ng inyong pagtulog. Hindi lamang pampasarap ng pagkain ang luya. Sa loob ng daan-daan taon, ginamit ito bilang natural na gamot upang magpainit ng katawan, magparelax ng nerbiyos at magpasigla ng daloy ng dugo. Mga bagay na kailangan upang mahimbing kang makatulog ng walang gamot. Ngayon, kinikilala rin ng siyensya na ang luya ay may mga compound na nakakapagpababa ng pamamaga, nagpapatatag ng tibok ng puso at nagre-regula ng nerve activity. Kaya natural itong nagpapaganda ng tulog. Sa videong ito, ibabahagi ko sa inyo ang 3 simpleng paraan kung paano gamitin ang luya sa bahay upang mapaguti ang inyong tulog. Madaling gawin, ligtas at epektibo ang lahat. Partikular na ang unang paraan ay maaaring magdulot ng kapansin-pansing pagbabago sa loob lamang ng ilang araw. Kung mahalaga sa inyo ang pagtulog, panoorin ang buong video upang hindi malampasan ang pinakamahalagang bahagi. Bago natin talakayin ang 3 paraan ng paggamit ng luya para sa mas mahimbing na tulog, pag-usapan muna natin kung paano gumagana ang luya bilang natural na pantulong sa pagtulog para sa mga senior at kung bakit ang isang maliit na piraso ng luya lang ay makapagparelax ng inyong katawan at isipan papunta sa isang payapang gabi. Sa maraming kultura sa Asya, ang luya ay hindi lamang pampasarap na nagbibigay ng init at anghang sa mga pagkain. Sa daan-daan taon, itinuring itong ligtas na natural na gamot na nagpapainit ng katawan, nagpapakalma ng nerbyoso at nagbabalik ng balanse sa katawan. Isang kondisyon kung saan natural na dumarating ang tulog. Sa tradisyonal na gamot, inilalarawan ng luya bilang may maanghang na lasa, mainit na katangian at may koneksyon sa lung, spleen at stomach meridians. Ibig sabihin, tinutulungan ng luya na buksan ang daloy ng enerhiya at dugo, pinasisigla ang sirkulasyon, sinusuportahan ang digestion, pinapainit ang tiyan, binabawasan ang kabag at nililinaw ang daanan ng hangin. Noon, karaniwang ginagamit ang luya para maibsan ang sipon, pangalis ng lamig, pampabawas ng ubo at pampaginhawa ng plema. Kapag bumuti ang daloy ng dugo at relax ang nervous system, natural na papasok ang katawan sa malalim na pagtulog. Kaya nga, sa maraming herbal remedy, ang pagdagdag lang ng ilang hiwa ng sariwang luya ay nakakatulong upang manatiling mainit ang katawan magdamag, maging matatag ang tibok ng puso at suportahan ang pagtulog. Kinikilala rin ng makabagong siyensya ang mga obserbasyong ito. Maraming pag-aaral ang nagpapakita na ang luya ay naglalaman ng 2 pangunahing bioactive compound, ang gingerol at shogaol. Ang gingerol, lalo na ang 6-gingerol, ay may malakas na anti-inflammatory effect, nakakapagpababa ng pamamaga at nakakapagsigla ng daloy ng dugo sa mga gilid ng katawan. Ang shogaol na nabubugo kapag tuyo o luto na ang luya ay kilala sa kakayahan nitong magpakalma at bilang antioxidant na nakakapag-relax sa sobrang active na central nervous system. Isang pag-aaral na inilatla sa Journal of Ethnopharmacology ang nakatuklas na maaaring makatulong ang gingerol at shogaol na i-regulate ang cortisol, ang stress hormone, at sa gayon ay masuportahan ang pagpasok ng katawan sa isang nakakapagpahinging estado. Bukod dito, maaaring pasiglahan ng luya ang produksyon ng serotonin, isang neurotransmitter na may mahalagang papel sa pag-regulate ng sleep-wake cycle.
Ilan sa maliliit na clinical trial ay napansin din na kapag uminom ng mainit na ginger tea sa gabi, mas mainit ang pakiramdam, hindi na gaanong malamig ang mga kamay at paa, bumagal ang tibok ng puso at mas madaling nakatulog. Napakahalaga ng mga physiological response na ito para sa mga edad 60 pataas na kadalasan ay humina na ang sirkulasyon ng dugo at regulasyon ng temperatura ng katawan kumpara noong kabataan. Siyempre, magkakaiba ang epekto ng luya sa bawat tao. May mga mapapansin ang malinaw na pagbabago pagkalipas lang ng ilang gabi, samantalang ang iba ay kailangang maging consistent ng 1 hanggang 2 linggo bago makita ang resulta. Ang maganda sa luya, hindi ito nakakasanay, hindi nakakalimot at hindi nagdudulot ng antok sa araw tulad ng ilang sleeping pills. Mura ito, madaling mahanap sa anumang supermarket at maaaring ihanda sa iba't ibang paraan ayon sa inyong panlasa. Kung ang inyong insomnia ay dulot ng malubhang karamdaman, maaaring maging magandang bahagi ito ng inyong evening routine, ngunit kailangan pa ring isabay sa payo ng inyong doktor upang matugunan ang ugat ng problema. Kapag naunawaan ito, makikita na ang 1 tasa ng mainit na ginger tea o ilang minuto ng paglalagay ng luya sa paliguan ng paa bago matulog ay sapat na upang magpadala ng malumanay na senyales sa katawan na oras na upang magpahinga. Pagkatapos maunawaan kung bakit maaaring magsilbing natural na sleep signal ang luya para sa katawan, oras na upang piliin ang paraan na pinakaangkop sa inyo. Sa videong ito, ibabahagi ko ang 3 paraan mula sa pinakasimple hanggang sa pinakamalakas, nakaayos mula numero 3 hanggang numero 1 upang madali ninyong masimulan at unti-unting mapataas ang bisa. Ang paraan numero 3 ay isang banayad na warm-up, madaling gawin at angkop para sa karamihan. Ang paraan numero 2 ay may mas direktang epekto sa nervous system at sirkulasyon. Ang paraan numero 1 ang pinakakomprehensibong formula na nagdudulot ng dobleng benepisyo para sa tulog at sa pangkalahatang kalusugan. Ikatlong paraan sa paggamit ng luya para mas mabilis at mas malalim na maturang natural, ang paghahanda ng luya at rock sugar. Ito ay isang napakasimpleng recipe na gawa sa mura at madaling hanaping mga sangkap, ngulit nagdudulot ito ng malinaw na pakiramdam ng kaginhawaan at relaksasyon sa loob lamang ng ilang araw. Matagal nang umiiral ang recipe na ito sa maraming tradisyonal na pamamaraan, lalong-lalo na sa mga nakatatanda o mga taong gumagawa ng mental na trabaho para mabawasan ang stress bago matulog. Ang luya ay may taglay na gingerol at shogaol, 2 compound na siyentipikong napatuliyang nagpapalawak ng mga daluyan ng dugo, nagpapataas ng daloy ng dugo sa utak at nagpapabawas sa sobrang aktibidad ng nervous system. Kapag hindi gaanong tense ang nervous system, ang heart rate ay nagiging mas stable, ang utak ay madaling makaswitch sa mode ng pagpapahinga at natural na darating ang antok. Ang rock sugar ay hindi lamang nagbibigay ng banayat na tamis, kundi mayroon din itong cooling property na nagbabalanse sa init ng luya at pumipigil sa umiinom na makaramdam ng init o dry sensation sa bibig. Ang banayad na tamis ay nagdudulot din ng relaxing effect sa taste buds, parang isang malumanay na senyal sa utak na handa na ang katawan para magpahinga. Napakasimple ng paghahanda. Kumuha ng kalahating piraso ng sariwang luya, hugasan itong mabuti at hiwain ng manipis. Ilagay ito sa isang kaserola na may mga kalahating litro ng tubig at pakuluan. Kapag kumulo na ang tubig, magdagdag ng isang maliit na halaga ng rock sugar, haluing mabuti, babaan ang apoy at hayaang malagkitan ng mga 5 minuto pa. Kapag iinumin, pinakamainam na inumin ito habang mainit-init pa, ideally sa tanghali o sa hapon. Sa ganitong paraan, mapanatili ang warming effect sa katawan habang nire-relax ang isipan. Ngunit tandaan na huwag itong inumin ng masyadong malapit sa oras ng pagtutulog upang maiwasan ang pagkabusog. Ilang araw lamang ng paggamit at mapapansin mong mas magaan ang pakiramdam ng iyong katawan, mas payapa ang iyong isipan, at sa gabi ay mas mabilis at mas malalim na ang iyong pagtulog. Kung narinig mo ito at pakiramdam mo ay bagay sa iyo ang recipe na ito, pakiclick ang like button para malaman ko at magpapatuloy ako sa pagbabahagi ng mas maraming paraan para mapabuti ang pagtutulog para sa lahat.
Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero 3 sa ibaba para malaman kong nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inirerekomenda kong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Ikalawang paraan para mapabuti ang kalidad ng tulog gamit ang luya. Ang paglalagay ng paa sa tubig na may luya at asin. Matapos nating malaman ang ikatlong pamamaraan, isang simpleng inumin na nagpapainit ng katawan mula sa loob, magtungo naman tayo ngayon sa isang paraan na mas malakas ang eperto at hindi na kailangang uminom kahit isang patak. Ito ay isang pamamaraan na ginagawa ng maraming nakatatanda tuwing gabi dahil ito ay kaaya-aya, nakakatulong para makarelax ng malalim bago matulog at lalong pinakikinabangan ang kakayahan ng balat na sumipsip ng mga aktibong sangkap ng luya diretso sa peripheral circulation. Hindi lamang sa pag-inom makukuha ang benepisyo ng luya. Maaari ring itong makatulong sa pagtulog sa pamamagitan ng direktang pagganap sa mga paa, kung saan ang 12-12 pressure points ay konektado sa puso, utak at nervous system. Kapag inilagay mo ang iyong mga paa sa maligamgam na tubig na may luya at hinaluan ng asin, ang mga daluyang dugo sa paa ay lumalawak at napapabuti ang sirkulasyon ng dugo. Ang mahusay na sirkulasyong ito ay nakakabawas sa pagod ng puso, nakakatulong para makatanggap ang utak ng sapat na oxygen and nutrients at naa-activate ang parasympathetic nervous system, ang kalagayan kung saan ang katawan ay pinakahanda na para makatulog. Dagdag pa rito, ang asin sa preparasyong ito ay nakakatulong para mapalakas ang painit na epekto habang nagbibigay rin ng bayayat na antibacterial at anti-inflammatory na suporta para sa mga paa. Para sa mga madalas maginaw ang paa, manhid o nahihirapang makatulog dahil sa mahinang sirkulasyon ng dugo, ang pamamaraang ito ay tunay na isang home relaxation therapy. Ang paghanda ay napakasimple. Kumuha ng kalahati ng sariwang luya, hugasan itong mabuti at bayuhin para madaling malusaw ang mga aktibong sangkap. Maghanda ng isang palangganan ng maligamgam na tubig na nasa pagitan ng 40 degrees Celsius at 45 degrees Celsius. Idagdag ang luya at 1 kutsaritang asin at haluing mabuti. Ang tubig ay dapat na maligamgam para maramdaman ang malalim na init, ngunit hindi mainit na makapapaso. Kapag gagamitin, diretso lang. Ilagay ang mga paa sa loob ng mga 20 minuto bago matulog. Habang naglalagay ng paa, dahan-dahang masahihin ang mga talampakan at mga daliri ng paa para mas lumawak ang daluyang dugo. Pagkatapos, patuyuin ang mga paa at magsuot ng manipis na medyas para manatiling mainit ang mga paa buong gabi. Ang pagsuot ng medyas ay hindi lamang nakakatulong para mas matagal mapanatili ang init, kundi pinapanatili rin ang pagkalawak ng mga daluyang dugo pagkatapos malagyan. Kaya patuloy na maayos ang daloy ng dugo at hindi biglang lumamig ang katawan. Ang mainit na paa ay nakakatulong para lalong makarelax ang mga nerbiyos at mas mabilis na darating ang antok. Sa loob lamang ng ilang magkakasunod na gabi ng paggawa nito, mararamdaman mo na mas relax ka, mas mahimbing ang tulog at magigising kang magaan ang pakiramdam at mainit ang kamay at paa. Mayroong ilang mahalagang paalala na dapat tandaan. Kung ang iyong mga paa ay may bukas na sugat, ulcers o impeksyon, hindi ka dapat maglagay ng paa. Ang mga taong may diabetes na may malubhang vascular obstruction o venous insufficiency, ang mga kakagaling lamang sa operasyon o ang mga may malubhang sakit sa puso ay dapat kumonsulta muna sa doktor bago gawin ito. Gayun din, kapag ikaw ay may mataas na lagnat, kakainom lamang ng alak o sobrang pagod, dapat iwasan ang paglalagay ng paa. Panatilihin ang temperatura ng tubig sa pagitan lamang ng 40 degrees Celsius at 45 degrees Celsius para maiwasan ang pagkapaso at huwag itong lalagpas ng 30 minuto. Dahil ang masyadong matagal na paglalagay ng paa ay maaaring maging dahilan para mawala ang init ng katawan. Kung sa palagay mo ay sulit subukan ang pamamaraang ito ngayong gabi, mag-iwan ng komentaryo na nagsasabing susubukan ko para malaman ko na kasama mo akong nagsasagawa. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero 2 sa ibaba para malaman kong nandito ka.
At kung hindi ka pa nakasubscribe, inire-recommenda kong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Unang paraan para makamit ang malalim na pahinga sa loob lamang ng 3 gabi. Ginger Honey Lemon Tea. Matapos painitin ang katawan mula sa labas gamit ang pangalawang pamamaraan, ang paglalagay ng paa sa tubig na may luya at asin, magtungo naman tayo ngayon sa pinakamalakas na preparasyon na direktang umagana mula sa loob. Ito ay isang pamamaraan na itinuturing na evening ritual ng maraming tao dahil hindi lamang ito nakakatulong para mapabuti ang tulog, kundi pampalakas rin ng resistensya at nagdudulot ng mas payapang kaisipan. Ang espesyal sa preparasyong ito ay pinagsasama nito ng sabay-sabay ang 3 sangkap na bawat isa ay may kanya-kanyang tungkulin. Ang luya ay nagpapainit ng katawan, nagpapalapad ng mga daluyang dugo at nagpapaluwag ng tensyong sa nervous system. Ang honey, gamit ang mga natural na asukal nito, ay nakakatulong para maging matatag ang blood sugar buong gabi at pinasasabog ang katawan para magkaroon ng serotonin na nagiging melatonin para mas mabilis kang makatulog. Ang lemon, sa katamtamang dami, ay nagdaragdag ng bayayat na aroma at asim, nagpapaginhawa sa lalamunan at nagbibigay ng vitamin C para manatiling mas malusog ang katawan. Kapag pinagsama ang 3 sangkap na ito, makakakuha ka ng 1 tasa ng tsaa ng mainit, mabango at masarap inumin. Ang maanghang na init ng luya ay pinagsasama ang bayayat na tamis ng honey at ang preskong asim ng lemon para makalikha ng relakasyon mula sa unang higup. Para sa maraming tao, ang simpleng pag-upo at pag-inom ng tsaa habang nakikinig ng malumanayan na musika o pagbabasa ng ilang pahina ng libro ay nagpapabagal sa katawan, nagpapagaan ng isip at hinahayaang natural na dumating ang tulog. Ang paghanda ay napakasimple. Pakuluan ang mga kalahating litro ng tubig at pagkatapos ay idagdag ang 4 hanggang 6 na hiwa ng sariwa at nahugasan na luya. Babaan ang apoy at hayaang malagaan ng mga 5 minuto pa para lobos na mailabas ang katas ng luya. Patayin ang apoy, hayaang lumamig ng bahagya ang tubig at pagkatapos ay idagdag ang 1 kutsara ng honey at ang katas mula sa 1/4 hanggang pinakamaraming kalahating lemon, depende sa panlasa. Haluing mabuti at inumin habang mainit para sa pinakamasarap na lasa. Pinakamabisa na inumin ito mga 1 hour bago matulog, bibigyan ito ng sapat na oras ang katawan para masipsip ang mga nutrisyon, mainitan mula sa loob at maipadala sa utak ang senyales na oras na para mag-relax. Kung ikaw ay may sensitibong sikmura, gumamit lamang ng kaunting katas ng lemon para maiwasan ang hindi komportable. Kung ang recipe na ito ay mukhang nakakatukso na, isave ito at subukan ngayong gabi at pagkatapos ay ibahagi ang iyong karanasan para makinabang din ang iba. Mahahalagang paalala sa kaligtasan at mga pag-iingat sa paggamit ng luya para sa pagtulog. Bago matapos, nais kong ipaalala sa inyo ang ilang mahahalagang bagay para sa ligtas at epektibo paggamit ng luya. Una, sa paghahanda, huwag balatan ang luya. Ang balat nito ay mayaman sa mga kapaki-pakinabang na nutrient. Hugasan lang ito ng maigi. Pangalawa, huwag gamitin ang luya kung ito ay may pasa o sira dahil maaari itong maglabas ng mga lason na nakakasama sa atay at sa pagtagal ay maaaring magpataas ng cancer sa atay. Ang luya ay may mainit na katangian kaya huwag itong gamitin ng labis. Lalo na huwag uminom ng napakatapang na pinaglagaan ng luya ng tuloy-tuloy sa loob ng maraming buwan dahil maaari itong magdulot ng pressure sa atay at sikmura. Mayroon ding mga tiyak na kaso kung saan hindi dapat gamitin ang luya para sa insomnia. Kabilang na kapag may mataas na lagnat o heat stroke, may sakit sa atay, baga o sikmura, malubhang diabetes, alta presyon o mga pigsa at impeksyon sa balat. Panghuli, para mapabuti ang pagtulog, huwag umasa lamang sa luya. Dapat itong isabay sa malusog na pagkain, tamang pahinga, payapang kaisipan at pag-iwas sa mga stimulant tulad ng kape, alak at sigarilyo sa gabi.
Sa pamamagitan ng pag-alala sa mga puntong ito at tamang paggamit ng luya, maaari itong maging isang ligtas na kaalyado para tulungan kayong makatulog ng mas mahimbing nang walang panganib ng may side effects. Ang magandang pagtulog ay hindi basta swerte lamang. Ito ay resultato ng tamang senyales na ibinibigay ninyo sa inyong katawan tuwing gabi at ang luya, isang maliit ngulit makapangyarihang sangkap ay maaaring maging isa sa pinaka-natural, ligtas at madaling gamitin na paraan para sa mga edad 60 pataas. Ngayon, ibinahagi ko sa inyo ang 3 paraan ng paggamit ng luya. Ang pag-inom nito ng dahan-dahan kasama ng pulot na batong asukal, ang pagpaparelax sa pamamagitan ng paglalambot ng paa, at ang pag-inom ng isang mainit na tasa ng luya, honey at lemon tea. Bawat paraan ay may kani-kani ang benepisyo, naaayon sa iba't ibang gawi at kalagayan ng kalusugan. Hindi ninyo kailangan gawin ang lahat nito ng sabay-sabay. Pumili lamang ng isang paraan na pinakamadali para sa inyo. Subukan ninyo ngayong gabi at pansinin kung ano ang pakiramdam ng inyong katawan kinabukasan. Kung napansin ninyong mas mahimbing ang inyong tulog at mas payapa ang pakiramdam, mag-iwan ng komento para ibahagi ang inyong karanasan sa lahat. Kung may kilala kayong naghahanap ng paraan para makatulong ng mas mabuti ngunit hindi pa alam ang tungkol sa luya, ipadala ninyo sa kanila ang video na ito. Minsan, isang maliit na tip lang ang makakatulong sa kanila para mapabuti ang kanilang pagtulog. At huwag kalimutang i-like, i-share, mag-subscribe sa channel at i-on ang notification bell para hindi makaligtas ang iba pang natural, simple, ngulit pang matagalang solusyon para sa kalusugan at pagtulog pagkatapos ng edad 60.